Paano dapat isagawa ang paglilingkod sa Panginoong Diyos? Aling aral ang dapat sundin at sampalatayanan sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan? Upang ating matiyak ang kasagutan, suriin natin. Isang masayang pagbati po sa inyong lahat, mga kababayan, mga kaibigan at mga kapatid. Muli pong sumasa inyong programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Suriin Natin. At tulad po ng dati kami ang inyong makakasama, ako po ang kapatid na Israel Solano. Ako naman po ang kapatid na Gerson Nonato. Patuloy po na nag-aanyaya sa inyo. Samahan po ninyo kami sa gagawing pagsusuri. Sa pagkakataong ito, mga kababayan, pag-aralan po natin yung sinasabi ng iba na bakit daw nag-aanyaya pa tayo sa kanila. Pare-pareho naman daw na sumasampalataya at naniniwala sa Panginoon Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Pare-pareho naman daw na mga nilalang ng ating Panginoon Diyos at pare-pareho ring nakatatanggap ng mga pangangailangan sa araw-araw. Kumbaga kayang nakasulat sa Biblia, ang Panginoon Diyos ay nagpapasikat ng araw at nagpapaulan sa lahat ng tao, sa banal at sa masama, o kaya sa matuwid at hindi matuwid, di ba? Kaya nga, ang nais lang nating ipagpauna at ipaunawa sa ating mga taga-subaybay, ang pinag-uusapan po kasi dito ay ang ukol po sa ating kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaya ang pinakamabuti po, alamin natin mula sa mga katotohanang nakasulat sa Biblia kung pare-pareho nga ba at pantay-pantay lang na ang tao magtatamo lahat ng kaligtasan at ng mga biyayang pagpapala ng Panginoon Diyos pagdating ng araw ng pag-uukom. Alamin natin mula sa Biblia papaano pinatunayan ng Biblia na hindi pare-pareho, hindi pantay-pantay ang lahat ng tao, ayon na rin sa patutuon ng banal na kasulatan. Pakinggan po ninyo ang aming babasahin sa Roma 8 at ang talata po ay 1. Ngayon nga'y wala ng anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Tiniyak po sa binasa natin na mayroon pong mga taong kay Kristo Jesus. At tiniyak po ng Biblia na sa kanila ay wala na pong anumang hatol. Kaya dyan mapatutunayan natin hindi totoong pare-pareho. Opo. At hindi pare-parehong o kaya pantay-pantay lang gaya nga na paniniwala ng marami. Kasi tiniyak na may hatol, meron ding walang hatol. Okay. At yung walang hatol, yun yung mga nakay Kristo. Hindi natin sariling pasayan, kundi yan ang nakasulat sa Biblia. Paano naman yung mga hindi nakay Kristo? Ano naman ang mangyayari sa kanila? Pakinggan po natin dito po sa Efeso, sa 2 at ang talata po ay 12. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Sana po napansin po ninyo, talagang hindi po lahat ng tao ay kay Kristo. Sapagkat ayon po sa binasa natin, mayroong mga hiwalay kay Kristo. At kung paanong yung kay Kristo ay wala ng hatol, tiniyak naman ng Biblia, yung mga hiwalay kay Kristo, walaan niyang pag-asa at walang Diyos. Sana ang piliin ng tao yung kay Kristo siya, di ba? Sapagkat maliwanag nga ang mga kay Kristo walang hatol. Okay. Samantalang yung mga hiwalay kay Kristo, gaya ng nabanggit mo, kapatid na Jason, na nakasulat sa Biblia, walaan niyang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Kaya po, hindi totoong pare-parehong kay Kristo ang lahat. Ang mga hindi kay Kristo, yun ang mga taong hiwalay sa Kanya at sila ang meron pong hatol. Ngayon, ang sinasabi ng iba, yan daw mga may hatol, yung mga hiwalay kay Kristo at hindi sinabing hiwalay sa iglesia, kapatid na Gerson. Ano sagot ng Biblia? Pakinggan po natin. Biblia po ang sasagot sa atin sa unang Korinto, dito po sa 5 at ang mga talata ay 13 at 12 pa. Ang Diyos ang hahatol sa mga nasa labas. Itiwalag ninyo ang masama ninyong kasamahan. Ano ang karapatan kong humatol
sa mga tagalabas ng iglesia. Hindi ba kayo ang hahatol sa mga nasa loob? Maliwanag po sa mga binasa nating talata na ang mga nasa labas, ang Diyos ang hahatol. Ang tinutukoy pong nasa labas, nasa labas ng iglesia. Kaya nga po may hatol kasi hindi sila kabilang sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya maliwanag na ang tinutukoy na hiwalay kay Kristo, yun din yung mga nasa labas ng kanyang iglesia. Kasi pare-parehong hahatulan ng ating Panginoon Diyos na ang katumbas lang noon ay mapapahamak. Ano katunayan, kapatid na Jason? Ano ba ang hatol sa mga nasa labas ng tunay na iglesia na siya ring mga hiwalay sa ating Panginoong Hesukristo? At bakit sila hahatulan? Pakinggan po natin sa Roma 6 at ang talatay 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sa binasa po natin, dalawa po ang maaaring matamo ng tao. Kamatayan para doon sa mga makasalanan at walang hanggang buhay doon po sa mga kay Kristo Jesus. Kaya nga sabi natin kanina, yun ang dapat na matiyak ng tao. Na kay Kristo siya, hindi siya hiwalay kay Kristo na ang katumbas nasa loob ng kanyang iglesia, di ba? Para ang mata mo niya, hindi yung hatol, kundi magtamo siya ng buhay na walang hanggan. Kaya naman hahatulan dahil sa nagawang kasalanan, di ba? Kasi yung nagawang kasalanan ng tao, kailangang bayaran niya at ang kabayaran ay kamatayan. Mari sabihin na iba, di bali na, total, mamamatay naman talaga malalagutan naman ng hininga. O di kapag namatay ako o nalagutan ng hininga ako, nakabayad na ako sa aking nagawang kasalanan. Alin bang kamatayan ang tinutukoy na ganap na kabayaran ng nagawang kasalanan ng tao? Pakinggan po natin sa Apokalipsis 21 at ang talata po ay 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Maliwanag po na hindi po ang pagkalagot ng hininga ang ganap na kabayaran ng kasalanan ng tao. Bahagi lang yun. Opo. Ang tinutukoy na ganap na kabayaran ng kasalanan ng tao ay yung pong ikalawang kamatayan. Na ang sabi ng Biblia, dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre. Yun din yung kaparusahan na itinakda ng Panginoon Diyos pagdating ng araw ng paghuhukom. Na sa araw na yun, lilipulin niya ang lahat ng taong masama, lahat ng taong ang ibinuhay at ginawa ay pawang mga kasalanan. Ngayon nasabi nila dyan, kapatid na Jason, dapat pare-parehong hatulan ang mga nasa loob at nasa labas ng iglesia sapagkat di ba't lahat anya ng tao ay nagkasala? Ngayon, ang tanong natin, ano ang pagkakaiba ng nasa loob ng tunay na iglesia? Pakinggan po natin sa Biblia sa Galatia 3 at ang talatay 13, ganito po nakasulat. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Maliwanag po na mayroon pong mga taong tinubos ng ating Panginoong Hesukristo sa sumpa po ng kautusan. Ano nga yung kautusan na binabanggit? Di ba binasa natin kanina? Opo, na ang tinutukoy nga po ay yung batas po ng Diyos na ang tao kailangan pong magbayad sa kanyang kasalanan at ang ganap na kabayaran ay ang ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. At niliwanag din, sa kababasa mo namang talata, merong mga tinubos ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naligtas na sila sa sumpa ng kautusan. Nang ibig sabihin, hindi na sila magbabayad sa kanilang nagawang mga kasalanan. Kasi nga, ang nagbayad na noon ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga importante at mahalagang na kay Kristo di ba? Kaya nga sabi kanina ni Apostol Pablo, yung mga na kay Kristo, wala na anyang anumang
hatol. Samantalang kapag wala kay Kristo, hahatulan. Opo. Ang tinutukoy, mga nasa labas ng kanyang iglesia. Ang alamin natin ngayon, ano kinalaman po ng mga na kay Kristo na ang tinutukoy po ay yung mga tinubos ng ating Panginoong Hesukristo. Sino po ba pinatutunayan ng Biblia na tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan po ninyo sagot ng Biblia. Dito sa Gawa 20 at 28, ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Pinatutunayan po ng Biblia na ang binili o tinubos po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo ay ang iglesia ni Kristo. Kaya mahalaga po na ang tao'y kaanib sa iglesia ni Kristo. Kapag nasa loob siya ng iglesia ni Kristo, na kay Kristo siya. Pag na kay Kristo, wala na anyang anumang hatol. Kaya walang hatol kasi tinubos ng dugo ng ating Panginoon Kristo na ang katumbas napatawad na sa mga nagawang kasalanan. Kaya po, hindi po totoong pare-pareho lang. Sabi na iba kasi, sumasampalataya naman, naniniwala naman sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi ho sapat yun. Kailangan pailalim po sa ginawang pagtubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang tanong, kapatid na Jason, wala na bang ibang paraan upang mapatawad sa kasalanan ang tao kundi sa pamamagitan ng ginawang pagtubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Hayaan po nating Biblia po ang sumagot sa ating katanungan sa Hebreo po sa 9 at ang talata ay 22. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Maliwanag po ang sabi ng Biblia. Maliban ng sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Kaya nasasagot yung tanong natin. Talagang ang tanging paraan para mapatawad po ang tao sa kasalanan kung siya po ay mapabilang sa mga tinubos ng dugo ni Kristo. At ang pinatutunayan nga na tinubos po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, binasa ko po sa inyo kanina, walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Kaya ang Iglesia ni Kristo po, hindi lamang po pinatutunayan ng Panginoong Hesukristo na Kanya. Kaya nga ang tawag ng mga apostol, Iglesia ni Kristo. Kaya sa Mateo 16 at 18, sabi ng Panginoong Hesukristo, itatayo ko ang aking iglesia. Kaya nga nang tawagin ni Apostol Pablo, Iglesia ni Kristo. Mahalaga po ang Iglesia ni Kristo sapagkat tiyak na ito ang tunay na iglesia. Ito ay kay Kristo. At hindi lamang po basta tiniyak ni Kristong kanya ito, kundi pinahalagaan niya ito sa paraang ibinigay niya mismo buhay niya, di ba? Tinubos niya ng kanyang dugo ang iglesyang ito para mapatawad sa mga nagawang kasalanan. Bukod doon, kapatid na Jason, ayon pa rin sa pagtuturo ng Biblia, papaano pinatunayan ng Panginoong Hesukristo ang pagpapahalaga niya sa mga nasa kanyang iglesia. Pakinggan po ninyo sa 1:17 at ang talatay 24. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig kong kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Sana napansin po ninyo, itong talatang binasa po natin ay panalangin po ng Panginoong Jesucristo sa Ama. Sino po ang kanyang ipinanalangin? Ang sabi niya, Ama, yaong ibinigay mo sa akin ay ibig kong kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko. Kaya maliwanag po na ang kanyang ipinapanalangin na makapunta doon po sa kinalalagyan ng Diyos sa langit, yung pong mga nasa kanya o yung kanyang iglesia. Kaya nga muli, nais naming ipaunawa, mahalaga po at kailangan ang iglesia ni Kristo. Kasi nga, tiniyak diyan na kung saan naroon ang Panginoong Hesukristo, sila naman ay doroon. Di ba? Kaya saan na ang pagkamamamayan ng mga kay Kristo ayon na rin sa pagtuturo ng mga apostol. Pakinggan po natin sa Filipos po sa 3:20 hanggang 21. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay natin
hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Tiniyak po ng mga apostol at tiyak na tiyak po sila bilang mga kay Kristo na ang kanila pong pagkamamamayan ay nasa langit at hinihintay na lamang nila yung pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pinatutunayan lamang niya, kapatid na Gerson, nakatitiyak ng kaligtasan, di ba? At pananahan po sa bayang banal, sa kahariang inihanda po ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. May nasabi ng iba dyan, kapatid na Gerson, kahit naman wala sa iglesia, pero nagpapahayag naman ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Naniniwala at sumasampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang paniniwala din nila, ang kanilang pagkamamamayan ay sa langit. Nang katumbas, maliligtas din daw at makararating sa kaharian ng langit. Tama ba yun? Ano sinasabi ng Biblia sa gayong paniniwala? Pakinggan po natin ang pahayag mismo ng Panginoong Hesukristo sa 1:8, 21 at 23. Ganito po nakasulat. Muli ngang sinabi niya sa kanila, yayaon ako at ako'y inyong hahanapin at mga mamatay kayo sa inyong kasalanan. Sa aking pagoroonan ay hindi kayo mga kapagoroon. At sa kanila ay kanyang sinabi, kayo'y mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas, kayo'y mga taga-sanlibutang ito, ako'y hindi taga-sanlibutang ito. Maliwanag po ang pahayag ng Panginoong Hesukristo. May mga tao na, ang sabi niya, mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan at hindi kayo makapagoroon doon po sa aking pagoroonan. Na ang tinutukoy niya, ang sabi niya, kayo'y mga taga-sanlibutang ito. Na binasa po natin kanina, sila po yung mga hiwalay kay Kristo o hindi kaanib sa kanyang iglesia. Kaya hindi totoo na dahil sa sumasampalataya at tinanggap ang ating Panginoon Kristo na Panginoon at tagapagligtas, ang pagkamamamayan na ay nasa langit. Maaaring yun ang kanilang paniniwala, pero hindi yun ang itinuturo ng Biblia. Napakaliwanag ng pahayag ng ating Panginoong Hesukristo na sila hindi makaparoroon sa kinaroroonan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kailangan nasa loob po talaga ng tunay na iglesia. Kaya para pakinabangan po ng tao ang kanyang pananampalataya, ang pagtanggap niya sa Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas, kailangan munang matiyak niyang nasa loob siya ng tunay na iglesia ni Kristo. Dahil diyan, ano ang itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo na paraan para ang taong hiwalay sa Kanya ay maging Kanya? Huwag mahiwalay sa Panginoong Hesukristo. Ano ba utos ng ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan po natin sa 1:10 at ang talata po ay 9. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay maliligtas. Malinaw po ang ipinagagawa ng Panginoong Hesukristo sa ibig maligtas. Kinakailangan pumasok sa loob ng kawan. At walang itinatangi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung sinasabi ng iba na pare-pareho, talaga namang pare-pareho tayong mga nilalang ng ating Panginoon Diyos. Pare-pareho nating tinatanggap yung mga pangangailangan natin sa araw-araw, di ba, sa buhay na ito. At pare-pareho din po na inuutusan tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Sino man anya, o di lahat tayo, sino man anyang pumasok sa akin, sa loob ng kawan, sa pamamagitan niya, yun ang maliligtas. Ang hindi pare-pareho, yung paraan, may natatanging paraan, ang ating Panginoong Hesukristo, ang gusto niya, pumasok tayo sa loob ng kawan. Napag-aralan na po natin kanina at binasa, ang kawan po na tinutukoy ay ang Iglesia ni Kristo. Kaya talagang kailangan pong pumasok sa loob ng Iglesia ni Kristo upang makatiyak ng pagtatamo ng kaligtasan. Ito po ang tanging paraan na itinuturo ng ating Panginoon Kristo para ang tao po ay maligtas. Lahat tayo ay maliligtas kung lahat tayo susunod doon sa ipinag-uutos na paraan ng ating Panginoong Hesukristo.
Kami po, yun ang sinunod namin. Kaya kami umanib sa Iglesia ni Cristo at ito rin po ang aming inihahayag sa inyo para kayo man makasama namin sa loob ng tunay na Iglesia at makatiyak ng kaligtasan. Ano ngayon ang dapat nating gawin? Pagkarinig ng mga katotohanan ito, sapat na ba na basta narinig natin ito? Pakinggan po natin sa Hebreo sa 3 at ang talatay 15. Samantalang sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pamumungkahi. Sa mga taga-subaybay po namin, hindi pa namin kapananampalataya. Sana po ay sundin natin ang payo na ito ng mga apostol na narinig natin ang ipinag-uutos ng Panginoong Jesucristo. Huwag po sana natin papagmatigasin ang ating mga puso. Ang katumbas lang noon, sundin natin kung ano ipinag-uutos, di ba? Huwag yung ika nga ay stubborn, ika nga, di ba? Kailangan sumunod tayo para na rin po sa ikabubuti natin, sa ikapagtatamo natin ng kaligtasan. At katunayang mahalagang sundin yan, gawin yang ukol sa ikapagtatamo natin ng kaligtasan. Pakinggan po natin sa 2 Korinto 6:1 hanggang 2. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas sinakluluhan kita, tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Sana po ay sundin natin ang sabi ng apostol, huwag pong sayangin ang pagkakataong ibinigay po ng ating Panginoon Diyos. Lalo na nga, ang pagkakataong tinutukoy na yun, yung pagkakataon para maligtas, di ba? Ngayon na anyang panahon ng kaligtasan, di ba? Kaya sana magawa po natin ang ipinag-uutos ng ating Panginoong Hesukristo. Pumasok sa loob ng kawan. Ang kawan po ay Iglesia ni Cristo. Ang pangako po ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga pumasok, yun po ang maliligtas. Sa kapalarang ito, pinakahangad po namin na makasama kayo. Sana dito sa loob ng tunay na iglesia, bukod sa naisasagawa na natin ang tunay na paraan ng paglilingkod sa ating Panginoon Diyos at sa ating Panginoon Jesucristo, nakatitiyak pa tayo ng pagtatamo ng pangakong kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Huwag na nating papagmatigasin ang ating puso, huwag nating sayangin ang pagkakataong ibinibigay po sa atin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay. At bago tayo tuluyang matapos, muli po tayo muna ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos, maraming salamat po sa mga katotohanang muling nahayag sa amin sa pagkakataong ito. Amen. At ang patuloy po na idinadalangin namin, kaawaan po sana lahat ng aming mga taga-subaybay. Hindi pa namin kasama sa loob ng tunay na iglesia. Pakibigay po ang pagkakataon sa kanila na lubos na maunawaan at sampalatayanan ang iyong mga katotohanan upang wag masayang ang pagkakataong ibinibigay mo po para ang tao ay magtamo ng kaligtasan. Amen. Magkasama-sama kami sa loob ng tunay na iglesia na itaguyod po ang paglilingkod sa iyo at makatiyak ng pagtatamo ng kaligtasan. Amen. Panginoong Hesus, patuloy kaming tulungan at ipamagitan para matanggap namin ang lahat ng aming mga dalangin. Amen. Ama namin Diyos, patuloy mo ring pagpalain ng buong iglesia, lahat ng aming mga taga-subaybay. Pagpalain din po ang pamamahala at ang programang ito. Ang lahat po, magalang naming ipinakikiusap at hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Para sa inyong mga katanungan, maaari po kayong sumulat sa Iglesia ni Cristo Central Office, No. 1 Central Avenue, New Era, Quezon City. O kaya ay mag-email sa bzem954@ainsaradio.org. Maaari din po kayong tumawag sa telepono bilang 02-7005-8536. Maraming salamat po.